Sa kabaga niya, Mr. Maravillas. Patong-patong pong kaso. Next month, mga kababayan, siguradong i-refile yung impeachment complaint, impeachment case laban sa kanya. Ayan na. Breaking news ngayon po. Pakinggan po natin yung interview kay Trillanes ng mainstream media saka dito sa civil society group na nag-file ng plunder case laban kay Sara. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sinampa na po ng plunder case ni Trillanes si Chucky. Trillanes magsasampa ng plunder versus BP Duterte ngayong Miyerkules. Sinampa na po. Sabi dito sa report ng Billionaire News, former Senator Antonio Trillanes and members of the civil society group, the silent majority, file plunder and graft complaints against Vice President Sara Duterte at the Office of the Ombudsman today. The complaint is linked to the alleged anomalies during the Duterte's tenure as DepEd Secretary and as Davao City Mayor, including the alleged misuse of confidential funds and overpriced laptops. Rimati na mga kababayan, tambak yung mga dokumento. Sa kabaga niya, Mr. Maravillas. Patong-patong pong kaso. Next month, mga kababayan, siguradong i-refile yung impeachment complaint, impeachment case laban sa kanya. Ayan na. Breaking news ngayon po. Pakinggan po natin yung interview kay Trillanes ng mainstream media saka dito sa civil society group na nag-file ng plunder case laban kay Sara. Magandang umaga sa inyo lahat. Dito po kami ngayon. Kasama ko ang the silent majority movement upang mag-file ng kasong plunder, graft at malversation laban kay Vice President Sara Duterte. At ang magpapaliwanag nito ay ang Presidente at founder ng TSM na si Ms. Dulce Lacon. Magandang umaga. Kami po ng The Silent Majority, Silent No More Organization, ay kaisa sa ni former Senator Trillanes sa pagsampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Bilang civil society organization na ang hangarin ay ang pag-unlad ng Pilipinas sa pamamaraan ng maayos, tapat, makatarungan, makatao at patas na pamamahala. Tungkulin namin na panagutin ang mga opisyal na nagkakasala sa bayan. Si Sara Duterte ay marami ng paglabag sa batas, sa konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino na matagal nang pinalagpas at hindi na dapat palampasin pa. Ang mga reklamo namin ay ang mga sumusunod. 1. Plunder and malversation of 650 million pesos in confidential funds of the OVP and DepEd. This includes the charges already included in Ramil Madriaga's affidavit. Number 2. Plunder and malversation of 2.7 billion of Davao City's confidential funds when she was mayor. Number 3. Graft and malversation of 8 billion pesos worth of overpriced laptops when she was DepEd Secretary. Number 4. Graft and gross incompetence due to the more than $12 billion pesos of COA disallowances in DepEd when she was DepEd Secretary. Number 5, graft due to the 7 billion unliquidated cash advances when she was DepEd Secretary. Number 6, graft and gross incompetence because only 92 classrooms were constructed out of a supposed target of more than 6,000 classrooms. Number 7, ill-gotten wealth and non-declaration in her salary
of more than 2 billion pesos of deposits and other assets. Number 8, bribery and corruption because she received money from a drug lord several times while she was mayor of Davao City. Number 9, unfit to hold public office and betrayal of public trust due to the 2 incidents of public meltdowns while threatening to kill President Marcos. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Supports Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kinu-question sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maaang flood control projects. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay mahihahanay sa mga pinakamalaking flood control scandal. Kaya karapat-dapat na bigyan ito ng parehong pagsusuri. Pangalawa, na ang paglustay ni Inday ay pattern of behavior mula pa nung Vice Mayor siya ng Davao City na nadala niya sa pagiging presidente. Pag-uugali na nakakabahala sa pagpapatuloy niya sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Maraming salamat po. Or doon po sa Plunder complaint, ano po yung marami tayong confidence sa Plunder? Kasi mataas po yung test po ng Plunder. Di ba kaya po sa Plunder? Ano po yung gano'n tayo confident and what evidence do we have against the Vice President? We are very confident na masasakop ito ng plunder, ng elements ng plunder charge. Ito ay supplemental lang, Pandarambong po. 650 million pesos confidential funds. Supplemental doon sa na-file na ng mga civil society organizations noong December. Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan noong mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. So, lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. At bukod pa riyan, marami pang iba pang mga charges ng draft na napakaliwanag na violation ni Sara Duterte. Sir, ang allegation is not what we want. So dito nga natin makikita kasi ito nung lumabas ng Quadcom hearings, hindi nabigyan ng emphasis. Sa sobrang dami ng mga anomalya, hindi nabigyan ng emphasis. Pero ngayon, dahil dito sa complaint na na-file ngayon namin kasama ang silent majority, ay pinapakita natin, hinihimay natin isa-isa ng mga nakaligtaan ng publiko at ng media. Sir, the Vice President remains very popular as shown by his surveys. Way more popular than the President. Despite this complaints of underground conversation, tingin niyo ano yung dahilan? Bakit popular pa rin si Vice President? Even is very serious allegations. Ano ba yung dapat intindihan ka ng tao o yung dapat maunawaan nila? Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung siya na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na parang ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangunguraho at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamulat sila. At dagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared noong unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At
papatuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang meme sa social media, mag-aakusa, kagaya nung ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, yun na nga, marami nang mamulat ko rin. The impeachment. Para nagkakaroon na po ng impeachment para paliwantayan yung isang kaso sa kailangan na mapanagot yung siya katapulad ni Vice President sa mga alleged anomalies sa mga Department of Unang-una, hindi tayo naniniwala na meron ng fatigue yung taong bayan sa mga kasong pinafile. In fact, mas gusto nila na meron mga nagpa-file ng kaso para na i-expose yung mga tiwali na opisyal. At para lang ma-highlight natin ito kung gaano kabigat yung kaso na ipinail natin ngayon, ikukumpara natin yan dun sa ipinail na kaso at nakapagpakulong kay former Senator Cory Villar. 90 million pesos na flood control project ang basihan nun. Pero bago lang yun na i-file. Pero ito, last year pa ito lumatututukan. Bilyon-bilyon ito. Bilyon-bilyon na pagnanakaw. At doon nga, dito sa pamamagitan nito, kaya nananawagan din tayo kay Ombudsman Boying Duluya na bigyan ng atensyon. Itong mga kasong ipinail na ito, mas malaki dihama ng pagnanakaw itong ginawa. At isang paraan nito na mabuksan na rin yung mga bank accounts kasi merong memorandum of agreement ang with the AMLAC na kung saan lahat ng flag transactions ni Sara Duterte, Manscarpio at iba pang mga akusado ay pwedeng makuha sa AMLAC. Dito makikita yung nakita na natin noon. In fact, may kopya na yung ombudsman on na bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito, galing sa drug lord. Kaya Matindi. yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa ombudsman. Sir, ang sasabihin na naman nila nito, bakit hindi impeachment na ng pagkakaiba? Yung impeachment, sa aking pagkakalam, ay bukod dito sa pagpa-file na ito. Magpa-file yung iba't ibang civil society organizations ng impeachment case laban din kay Sara sa February 6 pag natapos na yung 1-year ban. Ang isasagot na naman nila dito, Senador, ay maagang pamumulitika dahil siya pa rin ang number 1 dun sa mga survey to be the front runner pagdating ng 2028. Ganyan na rin po yung sinabi nila nung iniimbestigahan namin si Vice President Binay. No? Pinapakilala ko lang sila sa taong bayan na mga tiwali ito. Na hindi pwede kasing boboto na naman tayo ng mga tiwali. Diba? Pag inakusahan na natin ng magnanakaw, ito may ebidensya ito, tapos binoto mo pa rin magnanakaw, tapos pag ninakawan ka, dahil binoto mo, huwag ka magreklamo kasi alam mo na magnanakaw sinabihan ka na binoto mo pa rin, tapos pag nakawa ka, lululokin mo na lang yun. Dito na ngayon, nasa kamay na ng ombudsman para mapatunayan na totoo yung aming mga aligasyon. Sir Lance, yung sa Madriaga Aguinaldo, yung criticism yun ay malabnaw ng mga allegations. Meron po ba kayong mga i-attach, mga evidence, documentary evidence to support Madriaga's claim sa atin natin? Yung portion ng Madriaga allegation, doon sa pagbigay ng pera ni Colonel Nolasco sa kanya at binigay kung saan. Yung documentary evidence doon, kasama na yun dun sa naunang na-file na plunder case noong December. Kasi yun yung mga Mary Grace Piatos at kung anong mga anomalous spurious documents na ginamit para i-clear yung confidential funds na yun. Yung confidential funds ni Sara na kasama sa aligasyon namin dito, 2.7 billion pesos yon nung siya ay mayor.
So nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Kaya makikita nyo yun, pag i-match nyo yun dun sa bank accounts niya, talagang sakto. At meron pang dagdag kasi nga tumatanggap sila sa isang drug lord. Sir, for Yung sa amin. Sir, bakit ang mapanagot? Bakit kailangan na mabuti yung bank accounts? Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadco, hindi pa umuusad. Itong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang, 90 million ang halaga. So, dito, out of fairness and more importantly, yung accountability. No? Kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President ng ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na ano siya, siya isang kurakot na public official. Okay, sa bank accounts, dito kasi, pagka binuksan yung bank account or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng APLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyon-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at tunukin ng mga tiwalina itong mga tao. Sir, yung basis lang po itong 2.7 na confidential funds, business of confidential funds, which was Vice Mayor and Mayor. Ano po yung naging asal po nito? Bakit nakurakot po? Allegedly nakurakot po confidence na. Kasi I understand yung House inquiry only covered confidential funds niya as VP and Deputy Secretary. Meron ng earlier notice of disallowances dahil ghost employees ang ginagamit nila pang clear nitong confidential funds. Meron mga COA reports. Accordingly, ni-report na ito sa media. Open source na ito. Tapos meron ding mga statements si Edgar Matubato at meron pa siyang payslip na isa sa mga ghost employee ng Davao City. So, kahit mag-random check tayo, 11,000 employees ang ginagamit nila pero mga non-existent. Parang mga Mary Grace Piatos din. Parehas ang modus. Modus ng Mary Grace Piatos. Ayan po yung interview ng mainstream media. Published ngayon lang po ng Philippine Daily Inquirer ang pag-file ng plunder case laban kay Sara Duterte. So patong-patong po na kaso ang kinakarap ngayon ni Sara. Sabi ni Trillanes, they're hoping na sa pamamagitan nitong kaso, mapag-uusapan at mapanagot mga kababayan si Sara Duterte. At saka, maging aware yung mga tao na si Sara po ay isang kurakot. Kaya niya popular na popular, sabi ni Trillanes, kasi hindi pa napapanagot. So, importante niya na mapanagot. At saka yung mga tao, ma-educate sila tungkol sa pagkatao ni Sara na tatakbo sa pagkapangulo. Yan niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo rito. Tulad po, sigurado ang aabutin nito ni Sara. Di ba, panahon ni dating BP Binay? Very popular si Binay, mga kababayan, si Jojo Binay. Nang kasuhan, nadurog po, talo. Ganon din malamang ang direksyon na tatahakin mga kababayan ni Sara Duterte. But anyway, abangan na lang natin ang magiging reaction ng kampo ng mga Duterte, lalo na po ni Sara, sa plunder case na final ngayon sa Ombudsman ni Trillanes at saka po ng Civil Society Group. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.